Kaugnay nga po sa seguridad sa COC filing sa BARM, makakausap natin si Police Brigadier General Jean Fajardo, spokesperson at Chief Public Information Office ng Philippine National Police. Magandang gabi, General Fajardo. Si Patrick De Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Sir Patrick. Okay, General, kamusta po yung deployment ng PNP kaugnay nga po sa COC filing sa BARM? Naka-ready na po, sir, yung ating deployment plan para po sa pagsisimula po ng filing ng COC simula bubukas hanggang November 9 at more or less nasa 1,000 mahigit na PNP personnel po within Bangsamoro Autonomous Region ang i-deploy po natin sa iba't ibang COMELEC offices around BARM po. General, General, nagtaas po ba tayo ng alerto dyan po sa BARM? Sa ngayon po, sir, ay normal alert pa lang po tayo. Subalit yung ating pong regional director po ay meron naman pong discretion na itaas po yung alert level po natin. Depende po sa prevailing situation po doon sa area po na ito. At doon naman po sa mga probinsya po natin ay naka-alerto naman po yung ating mga mobile forces na kasama po dito sa mga more or less na mga 1,088 na PNP personnel na i-deploy po natin. General Fajardo, yung mga pulis po ba na dineploy natin sa BARM ay galing din dyan sa lugar o sila po ay nanggaling sa ibang rehiyon? Yun nga po para maiwasan natin kumbaga yung magiging impluwensya doon sa COC filing. Sa ngayon po, sir, itong 1,088 po ay manggagaling po ito sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, pati na rin po doon sa mga provincial offices po na sako po ng BARM po. Doon lamang po sa ngayon manggagaling yung ating deployment po. Ay bilin po ba ang PNP sa mga pulis po na nakadeploy dyan po sa BARM kaugnay ng COC filing? Yes po, sir. Ang unang-una pong bilin ng ating Chief PNP ay panatilihin po ang kaayusan at kapayapaan, lalong-lalo na po doon sa mga areas of engagement, lalong-lalo na po doon sa mga COMELEC offices kung saan inaasahan po natin na magpo-file po ng mga COC, yung mga kandidato po at we should remain apolitical and non-partisan po dito po sa mangyayaring proseso po dito at ang utos po ay maging alerto at maging mapagmatsyag, lalong-lalo na po doon sa mga binabantayan po nating areas para hindi po tayo malusutan ng anumang banta sa seguridad po. Pero historically po, General Fajardo, ano po ba yung category ng BARM kapag meron po tayong eleksyon? Pagka may mga election po tayo, normally, sir, ay may mga areas po talaga sa BAR na nilalagay po natin sa red category po. Kaya yan din po ay kinonsider po natin sa paglalagay po natin ng mga deployed personnel po natin at umaasa po tayo sa tulong din po ng mga kandidato at malayo pa lamang po yung pagpo-file po ng candidacy ay kinausap na po at nakipag-ugnayan mismo yung ating mga kapulisan at yung ating security forces para maiwasan po yung anumang kaguluhan po dito sa pagpo-file po ng candidacy at yan po yung inaasahan po natin na sa tulong mismo ng kanilang ating mga kandidato pati po yung kanilang supporters and of course yung mga LGUs po natin under BAR po ay maiiwasan po yung anumang po expect po natin o ina-anticipate natin na magkakaroon po ng kaguluhan sa pagpo-file po ng COC. Panghuli na lang, General Fajardo, may na-monitor po ba kayong banta ng anumang panggugulo dyan po sa BARM? Sa ngayon po, sir, wala pa naman po tayong namomonitor na anumang seryosong banta na sa seguridad, lalong-lalo na po sa pagsisimula nga po ng pagpa-file po ng COC simula po bukas. Pero patuloy po yung ginagawa nating ugnayan, particularly sa ating counterparts sa Armed Forces of the Philippines at iba pa pong security forces. At patuloy po tayo magbabantay at yung ating mga security measures ay i-implement po natin at to the fullest to make sure na hindi po tayo malulusutan ng anumang banta po that would disrupt po itong pagpo-file po ng COC. Maraming salamat, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang spokesperson at Chief PIO ng PNP.